Hallelujah, praise God. Dalaygon ang buhi nga Dios karong kabuntagon mga kaigsuonan. Kay karon magapadayong kita mag-share sa pulong sa Dios sa Word of God. No? Kung atong mahinumduman ikatulo na pud ni nga nag-share ta nga Bisaya, no, version kasi usually ako naga-Tagalog para masabtan sa tanan. No, mahatod kung naman tayo mga kaigsuonan niya na sa Luzon mga Tagalog makapamilubat karon, gusto na ko Bisaya lang ni kay mensahe ni nako sa mga young people tungod lagi kay naga sa ulog sila diha sa ilang pagkamatinud-anon diha sa Ginoo sa ikatulo nga tuig, no, ang tawag nga army, Anointed Remnant Mighty Youth, no, army ang acronym sa young people sa simbahan sa Church of the King of Glory Ministries, no, sa Sarmiento parang Maguindanao del Norte, na may tema siya nga be thou an example nga makita sa 1 Timothy letter of Paul to the first letter of Paul to Timothy chapter 4 verse 12, no, sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 12 nga giingon be thou an example. Unang ato ang actually tong niagi pa ni nga bulan nga pagsaulog sa army, no, sa mga young people sa ilang anniversary sa Ginoo mo. Pero karon pa nako ni gina-share kasi karon pa ta nagkakuan og pero dugay na nako ni gitun-an nga ang ilang tema. So young people kung kinsa man ang nakadungog paminawa na ako naghangyo nga tan-awon ninyo ni, humanon ninyo ni, kasi although ako ang nagasulti dinhi dili ni gikan sa ako but ginahangyo nato ni sa balaang espiritu na sa Ginoo nga makashare pud ta ingon nga dili man ingon nga amahan murag kuan pud sa simbahan, medyo ingon pa adult na sa adult nga grupo nga makahatag pud tag panambagon sa ilang mo ni ako pamaagi. So karon nagaselebra kita sa tulo ka tuig nga pagkamatinud-anon diya sa God, Ginoo, no, karon og growth, fire and purpose. Gusto lang nako pahinumduman ang young people o ang tinatawag nga army. Young people na ako diretso dili na army kasi ma-misinterpret young people. Nga ang tulo ka tuig is not just a number like so on. No, kundili it is 3 years of, no, tulo ka tuig kini sa prayers, worship, thirst, no, na mga paghilak ginagmay. Hilak siya tungod sa kadaugan, no, victories, no, manaingon ako testimonies and transform lives. Hallelujah. This anniversary proved that God is raising a generation that will not bow to the world, meaning to say dili muyukbo sa kalibutan sama ni Daniel, no, ni Shadrach, Meshach and Abednego. A generation but will stand as example of a church. Hinoon magatindog nga example sila, no, diha sa simbahan, no, ni Kristo. Church sa example of Christ. Unsay giingon ni Paul kay Timothy, ingon pa niya, let no man despise thy youth. Meaning, ang imong edad, your age is never a limitation when God is your foundation. Hallelujah. Yun ang mga igsoon, kining sa tema nato karon sa 1 Timothy chapter 4 verse 12 gisulat ni Paul dito kay Timothy, no, usa ka young leader, a young pastor nga na-assign sa Ephesus, no, sa Efeso. Kining Ephesus usa ka malisod nga lugar ni kasi puno siya og false teaching,
unworldly influence. So, batanon ka, gipadala, tapos nasulod ka dito. So, lisod yun siya. Kasi nga si Timothy was young that time, no? And many people, no? Daghang mga tao may have doubted, no? Nag-doubt ba? Alanganin sa iya, tungod sa iya pangidaron. Kasi ginabase na to, bisag kita karon ginabase na to. Pagbatanon mo sulti, di ba, pa kayo ka-experience do. Ganon ba? Worldly nga kwa. But Paul did not tell him, pero si Paul wala siya nagasulti nga, uy, i-prove ni mo, prove dim. Wrong by arguing, yun pa niya. Ipamatudi nga, mali sila, pakiglalis dito, pakigbatok dito, murag karapatan ba na? Sorry, for example, murag yun nga sa kampanya, ipaglaban ang karapatan nimo kay pastor ha. Yung pa niya, fight for recognition, wala siya nagaingon, no? Nga mag-demand pod siya sa respeto. Instead, ang giingon ni Paul, be an example. Usa pod ni sa sama pod nga panawagan sa mga kabatan-onan karon mga panahon na mga igsoon. Young but chosen to be example, batan-on apan, no? Pinili siya nga mahimong example, mahimong sumbanan. Hallelujah. Una-una sa gingon nato nga be daw an example, so sa ka-example, no? Una nga basihan, example in word, no? Kailangan sumbanan ang mga kabatan-unan karon diha sa simbahan sa ilang pinulungan, sa ilang pulong, sa ilang sinultan. Bakit? Kasi nga igsoon, your word reveal your heart. Kailangan ang young people, no, must be example in number 1, the way they speak, the way they post online. Unsa ba ang gina-post online nato? Ito ba naka-align sa atong kinabuhi as a young people, Christian, born again Christian nga batan-on? No, dili lang tamingon young people kasi bisag ang dili Kristohanon pwede young people. Born again ba nga young people ba? Diha sa Ginoo. The way encourage friends. Sabay gina-encourage nato sa friend. Nasingit ba nato si Jesus? O ang ginakuha nato trip-trip maligo sa swimming pool. Sama sa uban diha. Dula-dula lang. Wala na, uy, uban ka sa mua na ami ko sa church. Ganun ba tayo mag-encourage? Dawi di free, no? Pati di ay ang pag-ampo na ay sumbanan. Seryoso ba ta nag-aampo? O compliance lang ba? Bisag nakalingkod lang diha o nabay proseso? Ang ato ba pinulungan, ang atong words ba nag-build kini sa pagto or nakadaot hinuon ni sa uban? Mga igsoon at True Army Youth speaks life, kinabuhi daw, truth, encouragement, siyempre gospel and hope. Motoy una. Number 1 sa atong team mga dawaan na example. Number 2 is example in conduct. When we say conduct mga igsoon, conduct means lifestyle. No? Kung unsa ka nagkinabuhi sa tibuok kinabuhi nimo as a young people, born again Christian. Alam mo mga igsoon, ang mga tao, dili Biblia ang basahon niya. Kundili ang atong kinabuhi ang ginabasa sa tao. Dumduman nako ang mensahe sa atong pinalangga nga Pastor Chito Olivo nga may distinction, no? Naiiba tayo. Kana ba na-identify kung saan nga komunidad, kung asa nga lokasyon na aka? Ang tinatawag nga distinction mo na siya.
Kasi ginabasa ang imong kinabuhi. Sa panahon nga naa ka sa imong classmate, sa ting klase, sa friends nimo, siyempre sa imong pamilya, kung dili pa totally mo born again. Kailangan makita si Kristo sa imong kinabuhi, maigsoon. Una, your discipline. Number 2, paano nimo gitrend ang imong parents bisag palahubog pa na siya, no, sa kalibutan o dili pa sila born again. Ang imong obedience, your obedience, no, sa tanang klase, no, ang imong pagserbisyo dili lang sa simbahan, and even sa eskwelahan, and even sa trabahoan kung nag-working student ka. Ang distinction na identify ba na sa imong agalon, sa imong amo, o sa tanang taong nakasalamuha nimo na naiiba ka. Uy, sample na, present lagi ka palagi, bago ka magampo gyud ka. Muna ako na-observe sa imo, tapos pag may time, nagabasa kang Biblia, tapos tanan ginapost nimo about the Word of God. Mga ganun ba, mga igsoon? Your testimony. So, diri mga igsoon, ginaistorya na your walk, no? Ginakuan ko lang sa second person ba na your, wala na ako ginakuan ako sarili kasi mensahe man ni sa iyot. Kaya your ang gamit na ako. Your walk must match your words. No, kailangan mag-match ang ato ang walk. Dili ingon nga walk nga lakaw kundi tanan ba in all compassing ato the way nga maglakaw ta na ata dito sa mga beats, the way nga naata sa simbahan, sa eskwelahan. Kailangan nagamatch na sa relasyon nato sa atong pagka-born again Christian. So mo na siya. Ikatatlo, kasi ang gi-prepare na ko dire 5 ni. Ikatatlo, the one example, isa is example in love. Kung susihon na to ang Biblia, ingon pa niya, love is the greatest. Meaning, mark of maturity. Ang powerful nga batan-on karong kabatan-onan, no? Youth ministry. Wala kinigipundar tungod sa skill, talent lamang. Kundili gugma. Apil na ang gugma nato diya sa Ginoo. Og labaw og isa pod diya ang inyong gugma diha sa mga tao, no? Love. Paano ta nahigugma sa atong isig ka tao? Paano ta nahigugma sa atong Ginoong Dios nga manluluwas? Love means na diha ang unity, forgiveness, helping one another, reaching the lost. Nagahimo batag mga pumaagi nga mag-evangelize, carrying each other burdens, although mga batanon pa tadi pa kaya nato mapelvat natay mga kuan dia nga walang-wala, no, nabatay mga inisyatibo nga gihimo nga pag naay mga bulaton nga ani nga ana naay mga activity sa church. Ikaupat sa atong tema, example in faith, no? Kailangan isa ta sa sumbanan sa pagtuo. Ang kasi ang pagtuo, faith is believing God beyond what your eyes can see. So meaning to say, labaw pa sa atong nakikita, no? Kay usahay ginabis nato sa atong nakita. Ang mga batan-on karon mga igsuon atubang, no? Una, diha temptation, dili lang temptation nga about sa relasyon opposite sex sa babae lalaki, but temptation nagadula og Mobile Legend, ML, mga Roblox, mo na observe na ako sa mga batan-on karon. Confusion, pressure. Number 1 is social media influence. No, identity crisis. Tinatawag identity crisis. But army or the anointed remnant, mighty youth or young people must be known as young people full of faith, no? Puno kita sa pagtuo. Walay kahadlok, not fair. Kasi ingon ni
First Timothy chapter, I think in First Timothy chapter 1 verse 7, but God has not given us the spirit of fear, but of love and sound of mind. Bisag sa imong pagkabatanon, dapat dili ka mahadlok. Kaya budog pataka og kwan. Basta dili ka nahadlok nga mag-share sa word of God mo, nang dapat ayuhon nato ang atong pagkatao, ang atong pagkayang people para walay masulti ang atong shira ng atong hatagan og mensahe. Kailangan di ta mahadlok, dili ta ma-confuse. Gaya ni Timoteo, gaya ni Young Timothy, so sa pastor. Believe that God can use your generation for revival. Hallelujah. So mo to ang ikaapat may igsoon. Ikalima, ang last. Example in purity. Purity is powerful in this generation, mga igsoon. Kasi pambihira na lang karon ng mga panahon. Niining kalibutan nga in this world of compromise, ang Diyos nagapangita. God is looking for holy young people. Kung nang gipangita sa Diyos karon mga igsoon, lalo na't nagahulat ta sa pagbalik sa Diyos. Purity and what? Thoughts, relationship, media, motives, bodies, bisan ang pag-worship nato. Holiness is meaning still beautiful. After 3 years, mga igsoon, ang pangutana, the question is not only how long has army existed, no? Dili ganon. Kanus aba mulungtad ang army o ang anointed remnant mighty youth, no? Ang acronym sa usa ka young people sa Church of the King of Glory. Ang tinuod nga pangutana, the real question is, how many lives have we changed? Pila ba ka kinabuhi, pila ba ka batanon o katao ang nabag-o nato diha sa atubangan sa Dios? Dili lang si mama, no? Dili lang mga adults, royal priesthood o ang virtuous women o si pastor ang obligado ana, ang accountable ni ana. Pati ikaw kasi anak ka sa Dios, bisag sa imong pagkabatanon. Dapat na kay assessment sa imong kinabuhi as young people sa simbahan. Munang pangutanda, how many lives, no? Dili na lang lives, is bisag isa na lang nga nabag-o nato diha sa Ginoo. So mo to ang batanon karon mga igsoon, no, sa pag-intindi sa uban. The youth is not future only, dili lang ang kaugmaon ang ginatanaw. The youth is God's army now, no? Meaning to say, army anointed for service, remnant for this generation, mighty in prayer. Last is youth with purpose. So anak di ay mga igsoon. Anak di ay dapat ang kinabuhi nato isip o sa kayang people. To every person listening today, no? Kamo i-address na ko ni sa mga young people kasi anniversary ni para ni sa inyo. Waning ako ang mensahe para sa inyo. Do not see I am too young. Batanon pa ko kaayo. Because si David, no, was young. Si Joseph was young. Timothy, no, ang pinaka-example nato diri, was young. Mary was young, yet God used them mightily, mga igsoon. Kung naitabo na sa una, may tabo po na karon. So, ang mensahe nako, so on this 3rd anniversary, may this be your declaration, no? Mo ni ang inyong deklarasyon nga, I will be an example in word,
in conduct, in love, in faith, and in purity. Hallelujah. Daghang salamat sa maong mensahe nga nakuhaan natong pagtulunan. Dalaygon ang buhi nga Dios.